Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Dito tayo sa pamilya ni Tatay Hogos, dito sa may Barangay 128, Zone 10, District 1, Balocton, Manila. Tayo magkakaroon ng Bible study. Siyempre, bago tayo magsisimula, awit muna tayo. Awitin natin yung kay buti-buti mo, Panginoon. Yan, maganda po yun. Bago tayo magsimula, kakanta tayo. Okay? Ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal, iyong kaway magwawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon, tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, Buti ang Diyos sa aming nagmamahal. ay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal, iyong kaway sa walang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon, tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuting Diyos, amin nagmamahal. Mabuting Diyos, amin nagmamahal. Praise God. Panginoon Diyos, minsan pa, kami po'y mag-aharal ng iyong salita. Buksan mo po ang aming kaisipan, damdamin, puso, upang maunawaan namin ang iyong turo't aral. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan, mag-aaral po tayo. Meron tayong hawak na Biblia. Amen. Biblia ng mga pasto. Every Saturday talaga nagkakaroon po kami ng gatherings dito, pagkakatipon, sabi nga. Hanggat mahari, yung salita ng Diyos ay dapat dumating sa buhay natin, sapagkat ang salita ng Diyos, yan ang nagbibigay buhay sa ating kaibigan. Life giver. No? Kaya mag-aaral tayo. Itong nakasulat sa San Lucas 4 natin yung Lucas chapter 4, basahin natin mula sa 16, 17, 18, 19, 20. Yan. Hanggang 20 tatayo ko. Dito natin makikita na mismo ang Panginoong Yesus gumagamit siya ng kasulatan o bumabasa siya sa kanyang panahon ng kasulatan. Sige po, basa na po. Pumunta si Jesus sa Nazareth, bayan kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang kaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan at binigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaya. Binuksan niya ito at dakong sinasulatan ng ganito: ang Espiritu ng Panginoon ay sa akin, sapagkat tinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahirap ng magandang balita. Nago niya ako upang pahayag
sa mga bihag na sila'y lalaya at mga bulag na sila'y Tatawa ko eh. makikita. Natuto mo ba? Tawa ko. Sinuga ko upang palayay ng mga inaapi at upang ipahayag ng panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Nirulyo niya ang kasulatan, isinauli sa tagapag-ingat at siya'y naupo. Nakatitig sa kanyang lahat na sa laguga. Yan. Sa 21, Tate August. Yung 21. Apo, Sa 21. 21. Oo. At sinabi niya sa kanila, ang kasulatan nito ay yung narinig ay natupad ngayon. Amen. Kung papasinin niyo yung salita ni Jesus, natupad ngayon ang kasulatan ito. Yung binasa niya, yung sulat ni Propeta Isaias. Ngayon, pupunta tayo sa Isaiah 61, Tatay August. O, Isaiah 61. Andito yung ula. Saya, Kapitulo 61. Ito yung hinula ni Propeta Isaias 51. 61. 61. Oh, verse 1 and 2. Yan. Yun po ito yung ula na binasa ni Jesus, yung kasulatan. Ang kasulatan nun nilorolyo, rolyo. No. Binigay sa kanya at binasa niya, sabi niya, sa oras na ito, natupad. Yung pagitan ng sulat ni Isaiah at saka kay Jesus Christ, matagal po yun. Matagal yun. Mahigit basta matagal yun. Huwag na natin kwentahin. Magandang balita sa kaligtasan. O tay, ugas, pagibasa. Ang Espiritu ng Panginoon, Yahweh ay sa akin, sapagkat ako'y kanyang nirag. Sinugon niya ako upang dalhin ang magandang balita sa mga inaapi, upang pagalingin ang mga sugatang puso, upang ipahayag sa mga bihag at sa mga bilanggo na sila'y lalaya. Sinugon niya ako upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ni Yahweh at ang paghiganti ng Diyos laban sa kanyang mga kaaway. Sinugon niya ako upang aliwin ang mga nagluluksa. Amen. Itong sulat ni Isaias, nasulat ito noong nakalagay dito babasahin ko. Ang pamagat ng aklat na ito ay kinuha sa pangalan ng isang dakilang propeta na naninirahan sa Jerusalem noong huling bahagi ng ika-8 siglo BC. Noon. Ang tagal, di ba? Yung pagitan niya at saka yung katuparan, malayo, matagal. Matagal. Kaya kailan lang pinanganak si Jesus noong namatay siya, 33 years old siya. Nabautismo siya 30 anyos, nagministry siya ng 3 taon, 33. Awasin niyo yun, bababa kayo. Di ba? Matagal bago nagkaroon ng katuparan, pero nagkaroon ng katuparan.
Si Jesus po, maraming hula sa lumang tipan na nagkaroon ng katuparan sa bagong tipan. At isa po yan, binasa ni Tata Yogos, yung sa San Lucas. Ngayon, anong nakalagay sa San Lucas? Okay, balikan natin yung San Lucas. Meron siyang binanggit dito na mensahe. Ang sabi niya ay, sige Tata Yogos, basahin mong muli. Doon sa, simulan mo sa 18 hanggang 20 lang. Lucas 4:18 hanggang 20 lang. Basahin mong muli. Meron siyang mensahe dito. Ako sa inyo. Babasahin na po. Ah, Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat inirang niya ako upang ipangaral sa mga mahirap ang magandang balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bulag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Sinugo niya ako upang palayain ang mga naapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Nirolyo niya ang kasulatan, isinauli sa takapag-ingat at siya'y naupo. Nakakatitig sa kanya ang lahat na sa laguga. okay. Kung mapapansin ninyo, yung sunod-sunod na salita ni Jesus, isinugo niya ako. Ibig sabihin, kaya po pala naparito sa mundo natin ang ating Panginoong Yesus. Hindi siya nagpunta dahil gusto niya pumunta. Ang sabi niya, isinugo ako. Ngayon, anong ginawa ni Jesus nang sinugo siya niyang Diyos dito sa lupa, sa atin, sa mga tao? 1:12:49 at 50, Tata Yogos. Tingnan natin yung salita ni Jesus. Bakit siya sinugo ng Diyos dito sa ating mundo na ating kinalalagyan? Yan, babasahin ni Tata Yogos sa 1:12:49 at 50. Si Jesus po nagsasalita rito para makita natin. 49:50. Sige po, pag-ibasa niyo na. Sapagkat hindi ako nagsasalita ng wala sa sarili ko lamang, ang Ama na nagsugo sa akin at siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipahayag. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggang. Kaya ang sinasasabi sa Ama ay siya kong pinapahayag. Amen. So, maliwanag po. Kaya pala sa sinugo, para ipangaral ang salita ng Diyos sa atin. Siya mismo nagsabi. Kaya yung salita niya noon, na inula na ni Isaias at nagkaroon ng katuparan, hanggang ngayon, 2026, existido po yan, umiiral yan. Iintula mga pangangaral pag ang Panginoong Yesus ay dumating na dito sa lupa, pag bumalik na. Pero hanggat hindi bumabalik, kaya nga Biblia ang ginagamit natin eh. Si Jesus nga nagbasa ng Biblia eh. Tayo pa ang hindi magbabasa. Siya ang halimbawa natin eh. Isipin niyo po, anak siya ng Diyos. Hindi naman kailan magbasa pa ng Biblia si Jesus eh, kung tutuusin mo eh. Yun nga, nagbigay siya ng halimbawa sa atin na ating tularan. Alam niyo po ba? O tingnan niyo si Apostol Pablo. O Tata Yogos, 2 Korinto
Basahin natin sa chapter, ano ba yan? 11. 11 yata yun. O, unang Korinto 11, verse 1 lang. Isa lang yun eh. Tignan ninyo ang sinabi ni Apostol Pablo. Siya ay apostol ni Jesus. Anong sabi niya? Babasahin ni Tatay August. Unang Korinto, chapter 11, verse 1. Lang ako. Sige po, basa na po. Ito. Tularan. Tularan niyo ako gaya ng tulad ko kay Kristo. Amen. Ano sabi ni Pablo? Tularan niyo ako. Gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Bilang mga tao, kung meron man tayong tutularan, walang iba kundi si Jesus. Alam niyo po ba sa Pilipinas? Mahilig mangopya yan. Ay, manggaya. Manggaya, imitation. Lahat ng mga original na dumarating dito, ginagaya. Yan ang basa Pilipinas. Magtinda ka Mapanggaya. pala, magtinda rin pala. Kaya pag i-rate sila ng police, ng NBI, ang daming nahuhuli. Nagtitinda ng mga pantalon, damit, puro mga fake. Mga bag, sigarilyo, lahat na. Tao nga napipiti. Pati ugali ng Pilipino, fake. Correct. Totoo yun. Mahilig silang mangopya. So pagdating po sa pananampalataya, ang sabi ni Pablo, tularan niyo ko. Kasi ang tinularan niya, si Jesus. Tutulad na rin lang tayo, di tumulad na tayo kay Pablo. Yung pagsunod ni Jesus sa Diyos, ang tinularan niya. Kaya dapat tayo mga tao, maging masunurin din tayo sa Diyos. Si Pablo po isang mamamatay tao, kriminal. Sipin nyo, luwang mata, kalbo, unano. Pero kriminal siya. Kasi meron siyang daladalang sulat na galing sa mga punong saserdote na binigyan siya ng karapatan na pumatay ng mga tagasunod ni Jesus. Pero nung kausapin niya ni si Jesus sa journey to Damascus, nung na-convert siya, hanggang mamatay siya, namatay siya, 46 AD, namatay siyang nangangaral po si Apostol Pablo. Hindi niya inilintana ang kamatayan, masunod lang si Kristo. Ano yan? Pananampalataya sa Kanya, kay Jesus. Kaya tayo mga tao, habang nabubuhay tayo rito, sumunod po tayo sa Panginoong Jesus. Yung pagsunod niya sa Diyos, yun ang tutularan natin. Kasi po, naalala niyo ba yung Lord's Prayer kung tawagin? Sister Rowling, alam mo bang i-recite yung ama namin? Alam mo ba yon? Ama namin. O sige, yan mo nga. Kakantahin o Bahala ka, kanta o ano. Sige na. Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
Patawarin mo kami sa lahat ng pagkakasala. Kaya ng Gaya ng pagpapatawad sa amin, kakasala sa amin, at huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at hadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Grand champion yata yan. Nasa YouTube ka na, no? Mapapanood ka pa. Alam ko yan, nakapaliwala. Alam niyo po, sa lahat ng kantang simbahan, Na-vlog yan, no? yung Ama namin nasa langit ka, yan ang pinaka-popular na kanta. Na may kasamang luha. Ha? Kung inyo mapapansin doon sa lyrics na yon, ang mahirap ito, kinakanta nila yan, nakahawak pa ng kamay. Dapat namnamin mo yung lyrics. Laman ng kanta. Ano yung nakalagay doon? Ama namin nasa langit ka, sundin ang kalooban mo dito sa lupa para nang sa langit. Yung susunod sa kalooban ng Diyos dito sa lupa, sila po yung aakyat sa langit. Kaya sabi ni Pablo, tularan niyo ko, gaya ng pagtulad ko kay Jesus. Si Jesus ba? Sinunod niya ang kalooban ng Diyos? Opo. Doon sa 1, 12, 49, 50, di ba sinabi niya? Kung anong pinasasabi ng aking ama, siya rin ang aking sinasabin. At ang ito ay magbubunga ng buhay na walang hanggan. Kung hindi niyo pa po sinusuko ang buhay ninyo kay Jesus, na iniula noon at natupad sa kanyang panahon, siya po yung pinadala ng Diyos, ating tagapagligtas. Hindi si Pablo ang tagapagligtas. Si Jesus ang tagapagligtas. Kung di nyo pa sinusuko ang buhay nyo kay Jesus, isuko nyo na po. Kaya nga, yung Ama namin, si Jesus ang nagturo nun. Kasi sabi nila Pedro, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Gaya ni Juan, tinuturuan yung kanyang mga alagad. Anong sabi niya, ganito kayo manalangin, Ama namin nasa langit ka. O, kita nyo, kinanta pa. Di ba napakaganda ng boses ni Sister Aurel? Oh. Di ba? Pag sumunod po tayo, magbubunga yun ng mabuti. Pag kumontra tayo, magbubunga yun ng masama. Tandaan po natin, mahal tayo ng Diyos. Hindi niya gustong mapahamak ang tao. Panguli, unang Timoteo, panguli ano ang gusto ng talaga ng Diyos sa ating mga tao? Ang gusto talaga ng Diyos, lahat tayo maligtas po. Makasama niya, doon sa langit. Yan ang gusto ng Diyos. Kayo mga nakikinig ng video ito, gusto nyo ba makasama ang Diyos sa langit? Ang gusto ng Diyos, makasama ka. Makasama tayo. Ang tanong, gusto mo kaya? Pamatay ka muna. Hindi ka na makakapunta, umuwi ka eh. Yung nga sabi ng pastor eh. Tayo, boss. Ikaw, gusto mo makapunta? Kung kalooban niya, bakit hindi? Oo, di ba? Pag kalooban ng ating Ama, Kung sundin natin sigurado ka yung naman gawa pupunta ka ng sa kanya, tama. bakit hindi? Kahit ngayon. Unang Timoteo, Tatay Ogos. Sabi, huwag na. Punta ako na. Oo, wag na kasi masalanan ako eh. Pero Dito kung po kalooban sa ng Diyos, Unang Timoteo. Ito, pagkaya. 2, 3, 4.
Unang Timoteo. Santiago. Nakita. Sige. Ito ang mabuti at kalugod-lugod sa Diyos sa ating tagapagligtas. Ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. Amen. Yun lang po. Oh, di ba? Sabi ni Pablo, ang gusto ng Diyos lahat tayo, maligtas tayo. Ibig sabihin, makasama natin siya sa langit. Ang tanong, gusto niyo ba? The purposes, kaya may pangangaral po para isuko natin ang buhay kay Jesus. Ano man ang kalagayan natin, kaibigan, isuko natin ang buhay natin. Kasi lahat naman tao dito sa lupa, malakas, mahina, mayaman, mahirap, ano man ang kulay, mamamatay naman talaga tayo lahat eh. Walang hindi mamamatay. Mamamatay tayong lahat. Kahit yung mga doktor na magagaling, mamamatay din sila. Mamamatay po tayo. Pero mas maganda na isuko na natin ang buhay natin kay Jesus. Dumating man po yung katok ng kamatayan sa buhay natin, nakakasigurado na tayo kung saan tayo patungo. Di po ba napakaganda? Papuntang langit. Amen? Amen. Amen. O, kakanta na po tayo. Diyos ay pag-ibig. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso'y kaluluwa, ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man sa puso't diwa. Tayo'y siya lamang kahit na tayo'y pagkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumako sa bawat pusong muhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan kayo'y magtulungan. At kung kayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin, na naliwanagan po kami sa iyong turo at aral. Pinakain mo kami, binusog mo kami sa aming pagkain pangkaluluwa. Salamat po, pagpalain mo po ang bawat isa sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. God is good. All the time. Dito po tayo sa lugar ni Tatay Yogos. Dito po sa Paradise Site. Opo, wait lang ha. Nagtabas na ko. Paradise Site. Dito po sa barangay 128. Bilen! Zone 10. Ay, District 1. Balot, Tondo, Manila. O, ang kagandahan po dito, after ng Bible study, meron pong konting merienda na handa po ni Tatay, ni Nanay Claring, ano? Naghahanda po sila ng merienda. Si
Tatay Ogos, tsaka si Nanay Clary. Merienda po. Naglaan po si Sister Rory, praise the Lord, ng merienda. Salamat po, Panginoon Diyos, sa nilaang merienda. Sponsor by Sister Auring. Basbasan mo po at gamitin ito sa aming kalakasan physically at ibalik mo po sa kanyang masaganang pagpapala. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Palabo. Gawa ni Sister Auring. Ano Sister Auring? Kakamayin na lang natin? Kakamayin lang natin? Yana daw. Joke lang. So, kaya na po tayo ng merienda. Blessing. Ayun. Sponsor by Sister Auring. Nasaan na yan? Nasaan mo? Bago luto pa. Yung Mainit-init nakita ko pa. niyan, dadasal din ako sa bahay. Ay, Donut pie. Dami. Ano pa? Sala. Kape pie. Ay, kape. Ganito yung sinasabi ko sa yung palabang na maliliit, di ba? Sinasabi ko sa iyo. Ngayon ko lang nalaman to. Yung palabang malalaki, ganito magagandang palabang maliliit. Ha? hindi, yung binigay ko nakaraan yung may sauce eh. Oo, meron. Yun ang masasarap yung palabang. Ang sarap mo na kayo. Yun ang trending sa akin. Once Hindi again, yung ano yung malalaking palabang. Binigay sa akin yung basta